Oh my God, i-expose ko yung sarili ko dito. There we Bata go. ko, akala ko, chosen Ew. one ako, pre. Oh my gosh. Kasi, alam mo kung Get a bakit. load of this guy. Alam mo kung bakit. Kasi iniisip ko, bakit kaya ako sinusundan nung araw? What the heck? Like, original thought mo yan. Original thought mo yan? ko yun. Tapos, Like, hindi mo nakuha from a movie or a show or of... ang weird. Tapos, meron pang Ganun isang logic. bagay doon. Akala ko, mamamatay na ako nung first time na nahawakan ko yung shoulder blades ko. Shoulder blades. Mamamatay ka, di ko gets in correlation, ba't ka mamamatay? Ewan ko rin. Meron ako nahawakan na What the? bata ako nun eh. Anong- Bata ako okay. nun. Parang anong nangyari kasi nun? It doesn't excuse yung thought na. lahat nung thought na, hindi, bata pa ako nun eh. Hello! Hi everybody! Kilala nyo na Aldous, A-L-D-O-U-S pati sign X-Y-N-N hindi S-I-G-N. Yeah! Hello, we're back. Hindi namin alam kung ano pag-uusapan namin. As with every episode, Tapos mag-e-end up siya na sobrang disappearance. dami nating mapag-uusapan. Ito sobrang dami, Yeah. as always, yeah. Actually, what's the update on our dear friend? Dear friend, is kami lang well, you know, may mga nag-quit na wizards kasi masyadong matagal yung proseso. Hindi, but seriously, okay, malapit na siya, okay? In real life, I guess, bigyan ko na lang ng onting context, right? So, may mga kasi location changes na nangyari kay Jabez kasi. So, hindi lang niya mag-adjust sa new location. Right now, kailangan lang niya ng bagong wifi provider. Pero dahil bumabagyo sa Pilipinas tapos na, right? Tapos na. Kakatapos Like, wala na lang. yung dalawang bagyo yun. Emong. Tsaka Dante ba yun? Or something. Parang It yun yung doesn't name. feel like just two. Parang nag-chuchu train sila apparently. Sunod-sunod silang Buti hindi pumasok ng PAR yung ng PAR yung isa na malakas. Pumunta ng Japan. May ata. isa pa dapat. Damn. Yeah, pero ayun, like parang syempre hindi siya But hopefully August. Which is At next least may week. date. Which is next Kinall out. week. May pressure din sa kanya, right? Kasi pag kinall out ko, tapos sabi ko, pre, kinall out kita. Okay? Kailangan mong bumalik by August. Or kailangan niya ma-revive ulit by August. So, ayun, yun yung what's happening right now, basically. Para at least may real life context na. So, yun lang, medyo adjustment lang sa real life shit. But, tatry daw niyang this August, babalik ang kanyang bibig boses. So, there we go. Laking comeback na yan. Guys, abangan nyo August. August daw, comeback ni Jabez. Parang comeback album na parang magbabalik. Ay, speaking of, alam mo ba, Sign? These past days, for some reason, ilang beses kong pinakinggan yung kanta ni Jabez. Wow! Wait, seriously? Legit! No way! Like na-enjoy ko siya. Like, paulit-ulit ko siya pinapakinggan. Sobrang pinapakinggan ko siya habang Cute nun, ha? naglalaro or something, ganun. Tas ang weird lang, parang kasi napunta lang siya sa point na alala ko lang yung yung chorus, yung pagkanta niya ng chorus. Tapos sinearch ko na siya sa YouTube. Yeah. Tapos kinabukasan nung naglaro uli ako excuse me, nung naglaro uli ako, sinearch ko ulit kasi parang naging synonymous ngayon siya dun sa paglalaro ko, which is Minecraft, by the way. Naglalaro Minecraft ngayon. Which is super chill, yeah, super chill. Yeah. Ayoko nung layo ako sa mga ngayon, sa mga multiplayer, sa League of Legends. Ayoko na mga ganun ngayon kasi sobrang competitive nun. Competitive na multiplayer. Tapos yung nagtatrash talkan. I mean, malakas din naman trash talk. Pero, not the point. Hindi lang yun yung vibe ko ngayon. Vibe ko lang sa pag nag-Minecraft ka, sobrang payapa ng buhay mo eh. Tapos di mo namamalayan, lumilipas na yung oras. Tapos ayun. Yes. Every time na nag-Minecraft ako, pinapakinggan ko yung kanta ni Jabez. Tapos ayun, kumaga sobrang solid. Good news, na, Jabez.
Tapos naka-loop siya. Yun pa. Thank you YouTube kasi ang ginagawa, ever since naglagay kayo ng loop sa videos. Nice. I-monetize nyo na kami. Yun yung ano. Hindi, pero as in, sobrang kasama niya dun si Zion eh. Si Zion ata yung kasama niya. Kasama niya nag-produce or si James yun. Basta sila, sobrang solid nung pagkakagawa ng kanta. Kasi, hindi naman siya, wait lang. Tumutunog yung CPU ko, pre. Tumutunog. Wala akong narinig right now. Are you serious? Hindi, hinawakan ko na. Sinabi ko, stop. Wait, Wait. Masamang masamang joke yun. No. This early. Aldous, this early on. Okay, dapat may threshold tayo 30 minutes above, okay? Sabi ko, stop. 30 minutes above. Oh my gosh. Okay. Anyway. Okay lang, di naman siya ano nangyari sa CPU mo? Like, siya? Nangyari na to before. Ngayon lang siya uli nangyari. Na tumutunog yung ilalim, I think, or yung gilid, or yung harap. Basta yung... Tingin mo yung fan yan? Feeling ko yung fan yung, okay. Yung tumutunog. So, yun. Kaya ako pinigilan yung pagtunog ng fan, hindi dahil hindi dahil para sa PC ko. Well, medyo para sa PC ko. Pero, more so, kasi ako rin yung mahihirapan mag-edit kapag na-pick up siya ng mic ko. Ayun. Kumaga, going back, nice. Chavez. Sobrang solid nung kanta. Catchy yung song niya. Yeah, actually. Very, very catchy. But the feeling inside is mutual. Oh, man. As in, I remember I remember yung parang conception ng song na yan. Conception ba? Like, na-develop niya na yan, pero correct me if I'm wrong, Jabez, okay? Nasa Minute Burger kami. Fuck. Namiss ko yung Minute Burger. Hindi, sulitin niya yung burger machine, yung Minute Burger. Ano pa ba yung mga... Wala na atang burger machine. Wala nang burger machine. Wala na ba? Damn. Dun sa malapit sa amin meron pa, pero I think yun na lang yata yung nabubuhay or baka wala na siya at this point. Konti na lang sila. Yeah, pero like yung mga Angel's Burger, mga ganon, okay, walang laman sa Angel's. Doon na kayo sa Minute Burger, mas masarap. Pero like, sorry, bigla ako Angel's Burger. Fuck, pepper. Oh man. Pepper steak. Sorry. Hindi, seryoso. Super gusto ko kasi Minute Burger, sorry. Gusto ko lasa. Anyway, nag-reminis ako bigla sa lasa. Anyway, fuck, okay, anyway. You never forget your first. Kasi, Aldous, what are you doing, man? Hindi. Kaya kayo nasabi. Nung first time ko rin kumain, which is... okay. Nung kumain ako kami ni Kuya nun, nasa MI kami, tapos nag-whole day kami sa MI. Merong katabing Burger King yung Mineski Infinity. Which is RIP din pala sa Mineski Infinity. RIP. Ang dami yung nasira. Wala na bang Mineski ngayon? Wala. Dahil sa pandemic. Yung TNC medyo buhay pa. 0 na yung cafe shop? I think so, yeah. Kasi as in, after pandemic, wala nang nag-reopen sa kanila na Meron nag-reopen nagbago lang sila ng ilang branches, pero after nun, wala na din. Siguro it's still going on, pero yung specific branches na lang yun. Parang yung burger machine. Parang ganon. It got the burger machine. Yung mga kaing mabuhay-buhay pa. Pero So, ayun, yung burger machine, burger machine yung unang burger stand, burger shop namin na nakainan. Tapos, sobrang sarap niya, pre. Seryoso? Nagustuhan mo yung burger machine? I mean, hindi pa kasi nag-exist yung hindi pa nag-exist yung ibang burgers nun. Yung Minute Burger, Angel's Burger, ganon. Actually, to be fair, crave siya dati ng mother ko. So, maybe masarap siya before. Kasi natikman ko siya recently bago ko umalis. Dude, walang lasa. Ay, baka yung na yun. Yun na yung ngayon, right? Or, joke lang, hindi ko natutuloy. Kota na ako sa Kota na. Naka-cool down ka, parang passive, sa yung ult mo na 70 second cooldown. Ayun. Tapos after namin kumain ng burger machine, parang doon nawala yung parang prejudice ko sa mga burger stand kasi apparently sobrang sarap pala ng mga nila, ng mga sineserve nila. Meron akong naiisip na kung kanino or kung saan
ko-compare yun. Pero I can't put my finger on it. Di ko matukoy kung ano yun. Kasi, alam ko na. Yung ng 7-Eleven. Yung mga rice meal nila for some reason. Oh yeah, dude. Naging fuel ko yan nung freshman ako. Yung busog meals. Ayun. Pero ayun, kumbaga, when it comes to enjoyment ng pagkain, hindi ko in-expect na may enjoy ko yung pagkain ng Burger Machine. So, sponsor nyo kami, Burger Machine. Yeah, kung buhay pa kayo. Lahat na pwedeng sponsor. Ayun. Tapos, hindi ko pa natatry yung Angel's Burger. Pero nakakatawa yung parang long-standing meme doon. Yung parang, ang motto daw nila is, sa unang kagat, tinapay lahat. Oo nga, yun nga yung joke. Kasi parang doon sila bumabawi. Gano'n kaya ka-late yung patty nun? Kasi, sobrang late lang nung patty. Ay, nung patty nila. Mm-hmm. Tapos sobrang laki siguro nung bun. Tapos isang one bite's worth lang yung nila. Yung patty. Yeah. Yung Minute Burger, di ko pa natatry. I think, patay na ba yung Minute Burger? Kasi parang Minute Burger. Paano ba? Ang sarap ng Minute Burger. Akala ko overrated siya. Medyo mahal siya ng onte. I feel like at this point sa Pinas, mahal na siya. Like, bakit ako bibili ng Minute Burger, kaya kong bumili ng may comparison. Ako magano na yung pagkain dyan. But, buy one, take one, tsaka lalaki. Hindi siya pipichogin maliit lang na flat na like, parang ganun lang. Hindi, as in talagang siya. Burger. Yung burger. Hindi siya yung parang niya, Yeah. And yung lasa niya, yes, exactly. And yung lasa niya, hindi siya lasa na akalasa siya ng hindi gano'n. Lasa siya yun. So parang yun, alam mo, kapag Jollibee, right? Like parang Jollibee yun. Pag nakakain ka ng ibang chicken, like parang malapit na siya sa lasa ng Jollibee. Parang gano'n. So yun yung para, sa utak ko, yun parang Minute Burger. Ito yung Minute Burger. Lahat ng burger na kakainin ko since after that, like, kalasa siya ng Minute Burger. Yeah, but ewan ko, like maybe nagustuhan ko lahat ng sauces nila, especially yung pepper steak. Pepper steak ba yun? Bacon something, mushroom, bacon, pepper steak, parang sarap. Yung favorite ko lagi ko siya in-order. So anyway, wait lang, nawala yung story ko. So, going back lang, kasi Minute Burger, fuck, sponsor us please, gusto ko mag-Minute Burger. Anyway, kahit walang bayad, kahit products lang. Shoutout lang namin. Dito, going back lang, so doon nag-start yun, nang kumakain kami ni Jab, kasi minsan meron kaming midnight walk ni Jab, so like, like literal, mag-hangout lang siya sa house, tutulog siya, sleepover, mga twice, thrice. Tapos one day, nag-crave lang kami kumain ng burger agad. Tapos kinakanta niya, may bagong song, pre. Sabi, tapos hinaham lang niya yung song, kasi parang meron siyang bagong song na English, kasi usually, Tagalog ba siya? Hindi, puro English siya, pero like, naisip siya na parang song lang na out of the blue. Tapos doon nag-develop yun. So nakita ko yung parang yung origin. Infancy. Yung infancy na parang tinry niyang i-develop hanggang sa like parang, wait, maganda yung, ano bang on the rocks? Like, ano bang doon? Parang yung inaano niya. So hanggang sa like, maybe beer, wine, whiskey. Kumbaga nag-evolve siya hanggang sa yun, naging full song na siya. So it's pretty cool na like to see na from yung spark hanggang sa ngayon na like nagma-Minecraft ka daw. Tapos naka-loop siya. Ang cute lang na idea na damn, like parang yun yung nakita ko yung start niya. Like nakita mo yung sperm pumasok sa egg cell. Like, okay, paano pero yung conception, basically yung point ko, yung conception. Okay. Ginawa ko lang metaphor, pero basically, yun yung word. Parang ibang conception. Hindi kami hindi namin pinagmitingan yung okay? Yung very explicit na like first 15 minutes ng podcast. Pero doon napunta yung mood, okay? Doon napunta yung mood. May nakalit na candles, I guess. I don't know kung ano nangyari. Pero yun, wala lang. Ang cute lang. So gusto ko i-share yun, I guess. Tapos nag-segue lang tayo again sa Minute Burger shit. Solid. Jabez pati burger. Okay, susulat ko na yung timestamp. First 15 minutes tungkol sa burgers pati sa kanta ni Jabez. Sheesh! Ayun. Ay! Napansin ko lang din pala, pareho tayo naka-black. Tapos dahil pareho tayo naka-black, meron akong naalala. Meron kasi akong binibilhan sa St. Joe nung college, nung
St. Joe is like yung ano namin, yung ano bang street. Ano ba? For context, yung may parang food street basically katabi ng campus. Para siyang area 2 ng UP or Philcoa, Magin, ganon. Mga ganon, yeah. Oo. Yung katip kasi pang Ateneo Miriam pang rich na yun eh. Pang rich na yun eh. May mga brandings na yung mga nandun eh. Pero ayun, area 2, yun yung, ay, ba't ko ina-explain yung St. Joe? Sa gamit ibang jargon ng ano. Pero yun, food street. Tapos, yung usual place na kinakainan ko doon, which is karinderya. Ayun din pala, for context, kaya ako laging doon kumakain kasi nandun din malapit yung dorm ko. So, yung lagi kong kinakainan doon, sa tabi ng karinderya, may parang maliit na sari-sari store. Na sila din yung may-ari. Yung laging bantay ng sari-sari store na yun, musician siya. Tas alam kong nagbabanda siya. Alam kong nagbabanda siya kasi yung ref nila, kung saan nakalagay yung mga soft drinks, pati mga Sting, kung saan nakalagay yon, may mga stickers ng band niya. Okay, so, yeah. Apparently. Ang cute no? Meron siyang custom sticker sa sarili niyong band. Sure Vibe yung pangalan. Sure Vibe. Okay. Sure Vibe. Tapos, recently, meron akong nalaman, pero in an unfortunate circumstance. Oh no. Nalaman ko na hindi ko alam kung yun yung frontman, pero yung bandang Tubero na super kilala. Hindi ako fan ng Tubero, hindi ko rin sila masyadong yung Tubero ba yung may very explicit yung lyrics? Oo, pati yung ba yung super noise lang yung nila. I feel like napakinggan ko siya before. Naparinig siya sa akin ng... Siya rin yung bahista nun. It's just that hindi niya explicitly sinasabi kahit kanino or hindi siya nagde-display ng anything na siya yung bahista ng Tubero. Why do you think so? Like dahil sa affiliation content ng mga kanta ng Tubero basically. Okay. Tapos nalaman ko yun ngayong graduate na ako. Kasi meron akong nakita na shared post sa Facebook. Napatay na siya. No! He's only 30 plus, I think. He looks 30 plus. Tapos nakakainis kasi he was always the guy na alam niya na kung ano yung bibilin ko. Yung joke natin sa episode 6 na parang, Sting na naman bibilin mo. Ganon siya sa akin. Sting guy. Isa siya sa mga ganon. Na parang alam na ni kuya kung ano yung bibilhin ko. Tapos, sa sobrang dalas ko sa karinderya na yan, kasi doon ako kumakain, tapos doon din ako uminom ng Sting. Sa sobrang dalas ko doon, nalaman ko yung pangalan ng buong pamilya nila, pati siya. Alam ko siya si Kuya Dan. Tapos nung nalaman ko siya si Kuya Dan, nakita ko doon sa post, kasi nakita ko, si Kuya Dan to sa si Kuya Dan to sa St. Joe. Nung nakita ko, yung nakasulat na pangalan, Jodan, I think. Parang yan yung pangalan niya. Tapos naisip ko, parang si Kuya Dan nga to. Tapos, shared post pa yun ng kadorm ko. Tapos, fan siya ng Tubero, pero hindi niya alam na si Kuya Dan din yung That's insane though. That's insane. Hindi niya alam na napakalapit lang nung... Tapos sinabi niya, tapos minessage ko nga siya, sinabi ko, gagi patay na si Kuya Dan. Yung sa St. Joe. Tapos sinabi niya, siya ba yun? Parang nagulat kami pareho na kasi siya as a fan, tapos ako naman as a usual patron. Patron ba yung tamang basta usual customer dun sa karinderya sa Tapos gusto ko malaman kung ano yung nangyari, pero I don't want to overstep kasi kahit meron akong degree na
lagi akong dun kumakain for 2.5 years. Parang ang weird pa rin kung magtatanong ako dun sa ibang kapamilya na ano po nangyayari kay Kuya Dan. Pero ayun, wala, nakakapanghinayang na parang I wish I could have known more about the person. Tapos ayun, kumbaga, sobrang nakakapanghinayang. Kasi, ewan ko, sobrang ng Tubero eh. Kasi chinek ko yung page ng Tubero, 151k followers sila. So, sobrang nila, sobrang kilala nila. Tapos sobrang humble nung basis. Hindi ko kasi alam yun sa Tubero. Feeling ko siya yung frontman, I think. Hindi ko alam. Pero, ayun, sobrang humble niya. Hindi mo akalain na parang part siya ng banda na merong 151k followers. Yeah. Ganon. Tapos ayun low-key. lang. Sobrang low-key niya as in. Tapos isipin mo, yung pamilya nila nagra-run ng sari-sari store pati karinderya. Tapos siya na frontman ng isang bandang kilala. Nakatambay lang sa sari-sari store, nagbebenta ng Sting sa akin. Isipin mo yun. Wala, sobrang profound lang isipin para sa akin. Tapos mas profound na parang wala na siya. Nakakalungkot. Nakakagulat. Kasi ang bata niya pa eh. Again, sabi mo ayaw magdig masyado, pero wala ka bang... Wala. Like, actually, first time kong mag-imbestiga ng ganon. Chinek ko lahat ng banda. Lumabas sa pagiging yung investigative journalist site mo. Chinek ko yung yung page ng Tubero ng Sure Vibe. Kasi siya basis siya ng pareho. Chinek ko yung pages. Walang info doon. Ang meron lang na info is ginamit ng ba't ko sinasabi to? Parang ang in bad taste nito. Pero ginamit nung pamilya niya, basically. Yeah. Yung Facebook niya para i-announce yung passing niya. Tapos, nag-post din ng parang farewell yung Tubero na band. Tapos parang joint na yun na parang post ng both Tubero as a band, pati Sure Vibe as a band. Tapos ayun, sinearch ko rin yung Facebook ng pamilya. Kasi nalaman ko na yung last name nila dahil dun sa post. Sinearch ko, wala ring anything about it. So parang ayun nga, it only proved the point na ayokong mag-overstep kasi wala pa namang nire-release na any info on it. Tapos ayun, kumbaga, walang sinabi. Tapos, ang weird lang din na feeling ko super sudden nung nangyari kasi nag-shared post pa siya ng July 17 eh. Na obvious na sinustok ko yung Pero nag-share nag-share pa siya ng nag-share pa siya ng July 17 tapos 27, 10 days after nung huli niyang post. Wala na siya. So, wow, bro, sobrang wala lang. I mean, 2 weeks ago, ganito din yung parang na-feel ko. Yun na pag-usapan natin. Yun. I feel like we didn't connect in a way, right? Sa main topic in a way. Kasi like, parang meron din nangyari na very dikit-dikit. Meron akong friend ko, basta, tira ko i-hide yung identity. Basically, friend ko, basically, in-announce, nag-DM siya na like, yung father niya passed away. Kasi it sucks na I couldn't be there kasi syempre, malayo ko. Tapos meron din kaming, paano ba? Friend of a friend. Yun na lang. Friend of a friend ulit. Another friend of a friend basically, vaguely lang na pass away din sa, sa, I think, cancer or sickness or something. So like parang very, ngayon yung death, I guess, or like loss or life. Parang gano'n, this buong July, I guess, may mga endings. Basically yun, endings, yung theme ng July. Maybe for me personally, yun yung theme ng July. But yun yung parang na-feel ko na na nangyayari recently. Tapos naka-all black pa tayo. So, tapos ito yung last episode ng July. Wait, tama ba? Yes. Ay, hindi. Papasok ba ito sa No. Ay, hindi. Sayang. First episode siya ng next month. Ng August. So, technically, Javis dapat nandito na. Yeah. Time is ticking. Pero anyway, yeah, basically to like at least,
Cup of lang. Maybe sa ibang bansa, 30 okay, pa lang. Hindi medyo poetic na parang start ng August tapos ang concept natin, ang topic natin endings. So yun. Ano ba? Paano to philosophically mo connect? Si Augustus is something na like nag-iisip na lang ako. Anyway, ayun lang funny So to connect lang to like our main topic kasi like ending and like keme-keme, future, life, death. Aldous, may tanong ako sa yung very important na kailangan mong sagutin. And itatanong siya, I think lahat tayo at one point in our lives. And sa mga kakagraduate feeling ko alam ko na kung ano to. Ano yan? Maybe sa mga gagraduate na pupapasok na sa like workforce, may experience once, imposible hindi. Ang pinaka-importante tanong sa buong buhay mo, Aldous, where do you see yourself 5 years from now? Very good question, right? Very interesting question. Alam mo, saan sign? Gandang segue, right? Sign, meron din ako sagot dyan. Oh, no. Alam mo, saan ko makikita yung sarili ko in 5 years? Sa salamin. Okay, pati sa amazing. sa camera ng cellphone. Ay, hindi sa camera. Sa screen ng cellphone ko pag nakabukas yung guards take him away. Please, camera app. Interview room 12A, please. Seriously though, especially recently, after nung question, gusto ko lang anuhin yun. After nung pag-graduate. Crossroads like fork yung pagkakita ko sa sarili ko. Na parang which is I think napag-usapan na din natin to dun sa creative struggle, I think parang napag-usapan parang natin yeah. Na ang sinabi ko is either ipapursue ko yung gusto kong i-pursue or gagawa ako ng plan A1, A2 kung hindi man mag-work yung A prime sa sub-points ako dun sa ganun yung madalas na nakikita ko sa sarili ko. Pero I don't want to make this thing about a career stuff again. I mean, syempre dadaanan uli yun. Pero ang gusto nyo pag malaman yung tungkol dun sa career, nung nag-usap kami ni Sign, panoorin yung episode 18, I think. Wow. Creative struggle. Magaling si Aldo sa pag-segue sa ibang episode. Like, actually, other episodes, lagi right? kong lagi kong... Tapos apparently, naaalala ko yung yung content from it. I feel like yun yung sakit mo dahil ikaw yung nag-edit. Na-touch sa'yo yung pang themes and concepts ng episode. Excuse me. Ayun. Seriously speaking, I see myself in 5 years. Siguro ewan ko, feeling ko medyo philosophically ko rin tong masasagot na parang hindi ko alam kung ano yung nakikita ko sa sarili ko in 5 years. Kasi parang magiging testament siya na I don't really like super open ko sa pagbabago. I mean, I'm not really open pero a lot of things change. Gusto ko lang gusto ko emphasize, you're not open to change. Yun ba yung sinasabi mo? I mean, like, hindi rin. I mean, meron sa nature mo, hindi ka ganun person. Meron akong resistance to change. Resistance, yeah, there we go. Yeah. Yun, hindi siya sa ayaw kong magbago or hindi sa pero yung natural inclination mo is like, ayaw mo ng changes. I mean, feeling ko naman, lahat ng tao, gusto nila ng consistency Alam mo yun? Kaso, same ng consistency ang pagiging stagnant, na parang walang nagbabago, ganito, ganyan. Which is common issue din or common qualm din ng mga tao na parang, walang nagbabago, sobrang monotonous ng buhay ko, ganito, ganyan. Pero at the same time, people don't want na every day or every moment parang mayroong nagbabago palagi. Ayun. Kasi sobrang overwhelming ng change, lalo na kung super dalas niya nangyayari. Na parang iniisip mo na parang hindi ka na nagbe-belong anywhere or wala ka ng ibang wala ka ng mapagsistayan to take a breather, to rest or to collect your thoughts, ganon. Pero yun, hindi ko nakikita yung sarili ko kasi in 5 years kasi I acknowledge na
hindi ko alam kung kailan darating yung in what specific moments darating yung small changes to the point na in 5 years, sobrang laki na ng pinagbago ko without me actually realizing it. Ayun. Oh, interesting. Pero the only thing that I can say from it is, which is going back dun sa sinabi mo tungkol dun sa endings, is I think I'm learning to make peace with the fact that things actually end. Oh, wow. Alright. Medyo Ayun. ano yun Ayun, parang medyo deep shit. oh. Yan na naman. I mean, now that I'm talking about it, I mean, andun pa rin yung kirot, andun pa rin yung sting nung there are things that end. There are friendships, relationships, and things about ourselves that end. Na hindi tayo aware na parang nagbago na pala or tumigil na pala yun sa atin. Whether it be good or bad. Doon ka nasanay eh. Parang yun yung pagkakakilanlan mo sa tao na yun, sa relationship nyo, sa connection nyo, pati sa sarili mo, connection mo sa sarili mo, relationship mo sa sarili mo, ganun. Ayun, hindi, I'm making peace with the fact, kasi, kahit medyo cliche, there's no use crying over spilled milk. Okay. You're only making yourself more miserable. Kumbaga, let yourself be miserable, pero don't bask in the misery. The misery, yeah. Oh, okay. the misery. Ano ba yan? Everybody wants to be my enemy. Yeah, true. Ayun, kumbaga, actually, recently din, I'm not going to name names, pero recently, I also, merong nagkwento sa akin na isang tao na parang sinabi niya, meron siyang hinihintay na person. Okay. Actually, hindi lang siya yung naghihintay sa person na yun. Hinihintay din siya naghihintayan sila. Kasi, alright. as the circumstance, kumbaga the circumstance does not allow them to be together at this particular moment. Kaso, they were mature enough, kaya ako sinabing kaso kasi parang hindi, ang sakit isipin for me kung ako yung nandun sa posisyon na yun. They were mature enough to let each other go. Na parang walang anything. Na parang sinabi nila na actually hindi nila sinabi na hihintay nila yung isa't isa. Pero I know for a fact na hinihintay nila ang isa't isa. That was then. Pero ngayon, okay. May isa dun sa dalawa na yun na nagkwento sa akin na parang sinabi sa kanya nung hinihintay niya na wala na siyang nararamdaman para dun sa nagkwento sa akin. Damn. Ang sakit nun, di ba? Pero at the same time, I don't know what hurts more. Yung sinabi yun, yung the fact na nalaman ko yung information na sinabi niya yun dun sa nagkwento sa akin. Or, yung the fact na sinabi sa akin nung nagkakwento sa akin na hindi siya nasaktan kasi ganun din yung nafe-feel niya. Wow. Na hindi niya nawala na siyang feelings dun sa tao na yun. Which is sobrang weird, sobrang profound nung thought na yun sa akin kasi shit, kumbaga a few months ago sobrang sure na hihintay niyo yung isa't isa kahit hindi niyo sinabi sa isa't isa. Tapos kaya niyong sabihin ngayon na wala na kayong nararamdaman para sa isa't isa. Like, holy... Kumbaga, yun yung sinasabi ko about consistency pati sa pagiging sa change eh. Lahat tayo resistant sa change. Kasi, nung sinabi yun sa akin, the last info I knew about those two people is consistently nilang hihintayin yung isa't isa kahit magkahiwalay sila ngayon. Tapos sobrang laki nung change ngayon pero alam ko na looking back, merong maliliit na changes along the way eh. Na parang meron lang final straw that will break the camel's back na parang, uy, wala na akong nararamdaman para dito sa tao na to. Pero ang ibig sabihin naman nila nung sinabi nila yon is, bakit ko lolokohin yung sarili ko na may nararamdaman pa ako sa'yo? Kung hindi naman na tayo magkarelasyon, number one. Pangalawa, hindi tayo masyado nag-uusap. And therefore, yung pangatlo,
hindi na natin kilala yung isa't isa. Ang dami na nangyari in the whole year na hindi sila. Tapos parang, ako, I get the logic, but it doesn't take away the fact that it fucking hurts. Kumbaga, I mean, ako, outsider ako. Ako yung kinwentuhan, pero ako yung nasasaktan for them. Yeah. Ayun, parang, ang ano lang, kasi, ewan ko, siguro niro-romanticize ko yung romance nila. Na parang akala ko na, hindi, kahit nag-break yan, sila hihintay nila isa't isa kahit hindi, Tapos ayun, kumbaga, yung sinabi ko na I'm making peace with the fact na things end. Okay. Hindi siya necessarily I'm making peace with the fact that things end, but rarely do I do it peacefully. Oh. Okay. Oh, kumbaga, interesting. I make peace with it. I make peace with the concept of it. Or even yung mismong application, yung when it happens. Pero lagi talagang nandun yung resistance na parang doesn't take away the fact that this hurts. This doesn't take away the fact na this is devastating for me. This is devastating news. This is devastating information for me. Na parang ang end goal ko is to make peace with it. Pero hinahayaan ko yung sarili kong mamarinate dun sa kung ano man yung nararamdaman ko because of it. Kasi ayoko namang mamanhid na parang, lahat naman ng bagay mag-e-end. Lahat naman ng relationships, lahat naman ng things sa sarili natin, pati sa ibang tao mag-e-end. Kapag masyadong naging manhid or masyadong naging callous dun sa bagay na yun, parang wala na magiging nihilistic ka na dun sa bagay na yun, parang lahat naman nothing matters. Kumbaga, bakit pa ako mag-invest if nothing matters in the first place? Parang ganun. Ayun, kumbaga, kaya ko hinahayaan mag-marinate sa akin yung emotions, pati yung yung sensation nung not so peaceful way of making peace with the past or with the past ending is, ayun, kumbaga, kaya siya masakit kasi mahalaga siya Kaya siya masakit there kasi... we go, yeah. Kaya siya masakit kasi minahal mo. I mean, hindi lang siya in a romantic sense. Kahit yung mga kaibigan na nawala sa atin, mga kinailangan nating i-cut off na kaibigan, yung mga kinut off tayo na kaibigan, ganun talaga Kumbaga, yun yung some of the things na natutunan ko about it. So, yun. Masakit, pero life goes on. Hindi naman babalik yung yung gatas pag natapon na. Hindi mo babalik sa loob ng tube. Bottled milk. There we go. Bottled. Baby bottle. Let's be. Ang naisip ko yun, yung sa toothpaste. Yung sa toothpaste. Toothpaste. Yung pag nilabas mo yung lahat ng toothpaste sa loob ng container, hindi mo mababalik. Maganda siya, hindi mo na siya, tama, hindi ko na isip. Mas mahirap siyang gawin, actually. Kasi, parang impossible, right? Almost impossible na ibalik. The moment, ganun mo. Di na siya, wala na, yun na yun. Kailangan mo na siyang gamitin kahit marami. Kaya bulang-bula yung bibig mo. Kasi sayang naman if matapon, right? Okay, very parang, I feel like, do you have any, paano ba? Hindi ko lang kung pumunta tayo sa personal, side of things. But kasi parang interesting yung sinabi mong quote about yung ending hindi peacefully or something. Did it, how does it manifest sa'yo, or did it ever manifest yung hindi peaceful na stuff? Yeah, hindi peaceful. Maybe when it comes to I don't know, conflicts sa life mo, I guess meron ka bang anong instances na nangyari na hindi siya peacefully nangyari? If that makes sense. Ewan ko magandang question, but yeah. Kasi para sa akin kasi kung peaceful na mangyayari yung mga bagay, magigets mo kagad Wherein, para sa akin naman, more often than not, nagigets ko kung bakit nangyayari yung mga bagay. Pero, nandun pa rin yung internal turmoil. Yung ayun, yung internal turmoil na parang alam mo, sabihin natin ito. Weird example. Pero ito yung example. What's new? What is a weird example?
yung example na sasabihin ko is purely hypothetical. Okay. Ito. Disclaimer, purely hypothetical. Hindi, ito. Sabihin natin, okay. break yung sabihin ko ako. Nakipag-break ako sa karelasyon ko. Knowing that I am, most of the time, may intindihan ko why it happened, mapupunta pa rin talaga dun sa point na gugustuhin ko makipagbalikan kahit alam kong mali na makipagbalikan or mali makipagbalikan at this moment or mali makipagbalikan at all. Yung mga ganon na parang sabihin natin na parang kaya nag-break para i-figure out yung stuff on your own. So, okay, so yun yung purpose kung bakit nag-break. Pero mapupunta ako sa tendencies na gusto ko makipagbalikan, which defeats the purpose kung bakit nag-break in the first place. Yeah. Ayun. Interesting. Yun, parang ganon. Na parang katulad ng sabihin natin, lumalayo sa'yo yung isang tao kasi masyado kang nagbebeg sa attention niya. Ito, hypothetical lang din talaga to, as in off the top of my head. For legal reasons, hypothetical. Hindi, as in legit. Mahilig ka magbeg, kaya lumalay sa'yo yung tao. Pero the more na hindi ka nagbebeg, gugustuhin mong magbeg kasi nagvavay ka nga for the attention of that person. Na parang sobrang yung hindi peaceful na ibig sabihin, ang gusto kong sabihin sa hindi peaceful is sobrang catch-22 nung mga bagay na nangyayari. Catch-22 meaning contradictory na parang hindi niya kayang mag-exist or it defeats the purpose nung dalawa. Ayun. Nalaman ko dahil kay Bo Burnham yun. Pero, ayun. Kumbaga, yun yung parang turmoil na parang you're frozen. Damned if you do, damned if you don't. Yun. Yun yung ibig ko sabihin doon. Na parang kahit anong gawin mo, parang hindi preferable yung magiging outcome. So, yun. Kumbaga, ang natututunan ko doon is parang, ayun nga, to let things be. Kumbaga, making conscious decisions and conscious actions doon sa mga pagkakataon na yun, you're fulfilling your fate, your doom doon sa bagay na yun. Kung alam mo na hindi nga magiging maayos yung kalalabasan ng bagay na yun pero ginawa mo pa rin, there's no one to blame. Wala akong ibang masisi kundi sarili ko. So yun, making peace with it is hahayaan kong dumaloy sa akin yung catch-22, yung contradictions ng lahat. Pero wala akong gagawing conscious actions from it kahit sobrang lala ng emotions na dumadating na parang, na-miss ko to, ganito, ganyan. Tapos parang nagre-relapse, ganito. Gusto ko yung makapag-ayos dito sa kinut off ko na kaibigan, ganito, ganyan, ganon. Yung mga ganong uri ng desisyon na parang hindi ko alam kung ano gagawin ko kaya wala muna akong gagawin. Yun yung safest, yun yung healthiest, I think. Yun yung ginagawa ko. Pinag-iisipan ko na lang. Pinag-iisipan ko in a sense na parang not necessarily to solve it, but to learn from it. Kasi iba yung pag-solve ng isang bagay sa pagkatuto sa isang bagay. Ayun, yun lang. Mukhang talaga may hinuhugot ka sa person. May pinaghuhugutan. Pero yung word doon ako nagsa-start na mag-fabricate ng stuff kasi ayoko rin naman na mag-fabricate. Mas okay yung na-fabricated para hindi ganun ka
para ano ka, hindi ka may sniper. sense of privacy pa rin, parang gano'n. Yeah. Hindi ka sniper, parang shotgun pakalat. Spread. Yeah. At may tatama pero like for the most part, boom, spread yung shotgun pero long range, yes. Na long merong range, shrapnel na konting tatama pero hindi lahat. Pero hindi lahat para hindi hindi exactly. Nakapuntirya. Interesting. Okay, interesting. Fascinating na perspective. Sign, proud US citizen. No, Proud US citizen. Ang ginamit nung example. Firearms. Firearms. Oh, that's very American of you. Binago na ako. No? Mag-isang taon na ako in 2 weeks, I think. No. In a week. Yeah, in a week. Isang taon na. So, there we go, right? Sa year ko here, puro firearm na yung examples ko, right? Pero yun, like, wow, magandang, ewan ko, ang daming masarap yan pack sa sagot mo. Kasi parang, magiging judgmental, it may sound judgmental, pero like, yung neurosis nung emotion, yun yung parang judgmental, like, parang word kasi naisip ko ngayon judgmental. Pero yun parang it's a neurosis thing sa emotion, right? Like, could go back and forth na like very extremes on one end and the other. Yeah. Yung nga sinabi mo about kayo na like, may reasons ka to do something pero parang gusto mo mag-backtrack to like undo or do it even if alam mo hindi siya. Like, it just, I get it. So, parang alam mo nang hindi mo maibabalik yung toothpaste dun sa lalagyanan pero itatry mo pa rin. Alam mo nang hindi mo, kasi pinush mo na siya, right? Alam mo hindi, ewan ko, Sankos fallacy na ba yun? Holy! Alam mo nang natapon yung gatas, tas alam mong walang magagawa yung pag-iyak mo dun, pero iiyak ka pa rin. Or sa extreme side of it, baka salukin mo pa ng baso yung natapon ng gatas, trying to save something na parang what's left of it, trying to save what's left of something, which is really pathetic. For the lack of a better term. Okay. I mean, sinasabi ko yun with myself in mind. I don't want to be pathetic kasi hindi yun deserve ng mga taong hinihingan ko ng awa at hindi ko deserve yun para sa sarili ko na maging ganun ka, mag-stoop low, maging ganun ka pathetic na parang kung ayaw na sa'yo ng tao, or kapag hindi na nag-work or kapag nagkaroon na ng tuldok, kapag nagkaroon na ng ending, give yourself the grace to actually accept that it was an ending. Kahit it's not an ending that you preferred, it's the ending that you got and you have to learn to live with it. You have to learn na parang hindi ka na magsalok ng gatas or hindi ka na maglagay ng toothpaste pabalik sa Yun kumbaga, yun yung dun sa bagay na yun. Kumbaga, hindi lang siya para sa sarili, pero para din dun sa mga tao. Kasi parang, you're besmirching. Ang lalalim ng words ko ngayon. You're besmirching, you're tainting, you're corrupting what good memories you had with this person by being this pathetic. Parang ganon. I mean, actually, don't take my word for it. Kumbaga, kung gusto nyo magpakatanga para sa mga tao, go, you do you. Hindi ko kayo i-judge kung gusto nyo magpakatanga. I've had my fair share and it's not as if hindi worth it yung tao para magpakatanga. It's just that lumalaki ka. Natututo ka. Nagkakaroon ka rin ng endings. At yung ending mo sa sarili mo na yun is, you're starting to learn na hindi ko kailangan palagi mag-beg to prove na mahal ko yung tao. Mahal ko yung kaibigan. Mahal ko yung pamilya or mahal ko yung namatay na wala. Or yung friendships, yung squad, friend groups. Hindi mo kailangan magmakaawa. Hindi mo kailangan magkandara pa palagi para i-show na mahal mo yung isang tao or isang existence that's not existing anymore. Ayun, kumbaga, honoring the memory. Yun. Kumbaga, yun na yung huling act ng love for something that ended.
It's to honor the memory that it happened and now it's gone. Remember ko yung quote. Don't cry because it ended. Cry because it happened. Smile because it happened. Smile because it happened, yeah. Yeah. At puro cliche yung quotes. Yung nakarang episode, like, live, laugh, love, or something. It's true, like, it comes back around. You know, una siya, like, profound and then naging cringe, you know, at one point. And then it comes back around na, you know what, actually, it's true. Live, laugh, love. Kumbaga sinasabi na natin siya unironically. Unironically, yes. Yeah. Funny, you know, like parang masisimplify lahat ng complex thoughts natin into, you know, just live, laugh, love, my bro. Kaya pala siya naging cliche. Kasi akala ko meme lang siya na sinasabi. Ironically. Yung parang meme, I get it now. I get it now. Tumama na yung quote. Ano ba? Parang ganun. Okay, interesting. Wow. Kung yan yung answer mo sa natawa ko kasi yun yung question ko. Natawa ko kung ako yung HR tapos yun yung question ko sa'yo. Inabot ka ng halos 20 minutes to answer yung word. You see yourself 5 years from now. Naging philosophical, like very personal ka. Like parang, you know what, you're hired. You know what, fuck it, you're hired. You know, like pinag-isipan mo yung question at na, you know, hindi ko na kailangan makita yung credential mo sa, like, fuck it. Shake hands, you're hired. Na-imagine ko lang ito yung sagot mo sa interview, yung exactong word for word. Funny na. Akala ko ang mangyayari yung HR parang lalabas siya ng room pero hindi para mag-discuss sa higher ups. Lalabas siya ng room para mag-contemplate din sa mga naging choices niya sa buhay niya. Like, magka-quit na siya. You know what? Ikaw na mag-HR. Quit na ako. You take my job. I can't do this anymore. Yun na yung final, yun na yung snap. Nag-snap na siya na. Hindi ko na para sa kanya. Hindi ko na kayang kunin yung sagot. Like, ito na yung sagot. Ito na yung the answer. Nasagot mo na yung tanong. May sagot na sa tanong na laging tinatanong niya for years. So, okay, tapos na. I've had enough of this job. Yun, nakuha ko na yung answer. Ito na yung sign. SIGN. SDXYN. Nabaliktad. Look at that. Ang cute. Pero yeah, there we go. Sobrang very good answer na pwede nating i-quote. Sabi nga ni Aldous. Actually, gusto ko palang gumawa ng content. Nagawa ko na ba yung content na parang... Anong content yan, man? Yung content sa I mean, kasi feeling ko hindi ako tumigil sa funny haha content ng Midnight Crisis. Funny haha. Okay, gotcha. Just kasi maybe nasa different side ako of Twitter. Okay? Pag sinabi mong content sa Twitter, iba yung connotation niya, right? So, sorry. I'm just, tapos na. It's been an hour na almost, okay? Tagpas na ako. I'm safe. Pwede na. I'm safe, pwede na. Ayun. But yeah, anong content? What do you like? Anong? Actually, pinitch ko to sa'yo. Na actually, napag-usapan din pala natin. Na gagawa rin ako ng content na parang hindi lang siya funny haha memes, Vine, boom. Kasi maraming nasasabi yung guests, pati ikaw, pati si Jabez na nuggets of knowledge na gusto ko rin gawan ng 1-minute video or highlight. So yun, parang gusto kong gumawa ng ganun. Pero ang daming memeable kasi this episode. Ayun. Kaya depende lang. Abangan nyo lang by the time na na-release to kung anong uri ng content anong uri ng highlight yung ginawa ko, yung 1 minute. What if both magkasama? Sabay. Tapos di nyo maintindihan kasi sabay na nagpe-playback. Sabay nagpe-playback, yeah. Parang ginamit mong Subway Surfer yung content, photo siya content, so nangyari naging incoherent mess siya ngayon. Ang funny. para mag-pay attention. So parang siya, choose your own adventure. Pipiliin mo kung saan ka mag-focus na clip. Saan ako mag-focus na audio din. So, tapos ba? Tapos i-VR nyo na lang yung cellphone nyo. Tapos wala rin kayo maintindihan. Kasi hindi naman siya nakapang VR. Ayun. Sobrang philosophical nung naging approach. Actually, hindi ko in-expect na magiging philosophical itong episode na to or itong discussion. Lagi naman eh. Siguro sakit ko na rin na parang lagi kong tinitignan yung abstract things, abstract concept ng mga bagay. Pero yun. Actually, feeling, alam mo ba? Hindi ko pa alam. Okay lang, deserve ko yun yung sinabi ko kanina na na nakikita ko yung sarili ko in 5 years sa salamin. Feeling ko sobrang
or relatively speaking, or speaking from experience and relatively speaking, more common na ma-misunderstand yung ganong tingin sa mga bagay. It's either I'm thinking about it too much or I'm not focusing on the thing that people want me to focus on. Tapos ayun, kumbaga ayun lang. Sinabi ko lang na na yung ganitong approach, kahit good answer siya pagdating sa podcast, when it comes to conversing, lalo na kung ako lagi yung kasama niyong magko-converse, ewan ko, I get the impression na parang I'm missing the spot. Oo, I'm missing the spot. Like, missing elaborate? The point. Like, na parang merong gustong pag-usapan, merong gustong i-discuss, merong gustong i-resolve. Pero dahil ganito ako mag-isip na parang nagba-branch off ako, I think. Hindi siya nagba-branch off pero hindi ako nagiging hindi rin siya straight to the point eh. Sobrang unorthodox ng explanation ko. Hindi, not necessarily based on facts all the time yung yung explanations ko. Yung explanations ko, although it is I believe na parang siya, ganun yung format, na parang factual yung format ng pag-explain ko, pero with none of the facts. With siya, parang weird pakinggan na factual ako magsalita but with none of the facts. That's magandang bumper sticker quote yan. Sa sarili mong ano tayo dito? Ayun, ganun yung structure, pero more on philosophical, pati value-based yung resources, yung mga variables na ginagamit ko. Parang ganun. Kaya parang hindi ako naiintindihan ng mga tao because of it. Tapos kung meron mga tao na nanonood ngayon, sabihin, hindi, okay lang yan, Aldous, ako naiintindihan kita. Ngayon, naiintindihan mo ako ngayon. Naiintindihan niyo ako ngayon. I mean, hindi ako nagpapa-sad boy, hindi ako nagpapa-antisocial something. It's just that, kumbaga, realistically speaking, nagigets mo yung sinasabi ko ngayon. But it won't always be like that. And when I miss the mark, I miss it by a mile. Sobrang layo. Na parang, saan nanggagaling yung parang thought process ko? Tapos ayun lang, parang, wala lang. Ewan ko, ba't ko ba binivent tong na to? Pero ayun, yun yung, that's how it's like to know me, I think. Parang or to converse with me on a daily basis, parang ganun. So, I guess actually, kahit sarili ko minsan napapa-wonder ako, napapa-what the fuck ako sa sarili ko na, bakit ba kasi ako ganito mag-isip? Tas bakit ganito yung, saan ko nakukuha tong mga bagay na to? Tas kahit yung sarili ko, parang kahit yung sarili, I think I know how to piss myself off by just being myself. Oh my gosh. Ayun. Maybe nga neurotic ka nga. Maybe nga that's it. Maybe nga yun yung sagot. Answers sa lahat. Pero interesting. Interesting perspective. When do you think na-develop mo siya? Like, hindi ka ganyan pinalaki. Or hindi ka ganyan pinanganak. Yun yung word na naisip ko. Hindi ka ganyan pinanganak. So, ewan ko. When do you think, parang you think like nag-aaral sa UP, yan yung tinuturo ng UP? Kasi siya komunistang paral. Hindi siya lang. Bro. Okay, I'm sorry. Please don't, Solid sana ng content. I love UP. marami akong friends doon ako tumatambay sa UP, okay? Marami ako sa UP. Marami akong seniors, pati juniors sa UP. Na baka makita nila. Sorry. But yeah, yun yung meme kasi. It's just a meme, okay? Pero I don't believe that. Kasi Is it? Joke lang. Oh my gosh. Okay. Nariting nyo from Aldous, folks. First-hand account from someone who studied. na studied sa UP. It is confirmed. Anyway, yeah. Sama siya na... Well, to be fair, it is confirmed. Kumbaga, not just sa lahat. Wait, what? I don't want to
talk about it. Okay, kasi, labas na ako dyan. Yeah. But nasa I bundok didn't naman know na yung that. Actually, I can't talk about it kasi nga nasa bundok naman na yung mga tao na yun. Pero, okay. there are people like that sa UP. I mean, I feel feeling ko like hindi lang may sa... ganung ideology, like a perspective, pero parang unbelievable. Okay, anyway. Like, parang unbelievable lang sa kanya, like, madadala ka sa bundok. I guess, ganun ka bang kagullible na iiwanan mo yung life mo sa syudad to... Maybe may mga piling tao, pero I don't see it na parang lalagpas siya ng hundreds. Meron akong quick story about I don't know. Pero sobrang expository nito. Mm-hmm. Pero hindi naman kami close ng tao na yun. Pero kabatch ko sa UPIS. Just spill the beans, brother. Super anak siya ng kapitalismo. Like super anak. Oo, so ibig basically sabihin nun, siya, super yaman niya. Super rich kid, yeah. As in rich. Okay. Tapos ngayon wala na kaming contact sa kanya. No kasi nasa shot. bundok na siya. Kahit parents niya, I think. Are you serious? Pati parents niya sumama, sinama, I mean, nasama? hindi kasama yung parents niya, so hindi na alam ng parents niya kung nasaan siya. Tapos naging straight up communist na siya na, ba't ako nag-hand sign na ganun? I didn't mean it like that. I didn't mean it like that. Yeah. Dude. Why do you know that? Bro. Ayun, nag-ano na siya. Officer, eto na confirm. Nahanap na namin. We found one. Nag-ano siya, na mundok na siya. Tapos wala na kaming contact sa kanya. Wala na rin siyang Facebook, wala nang anything. I mean, meron siyang Facebook pero super long dead na. Oo. Wala atang wifi sa bundok. Oh my God. Ayun, kumbaga. So, going back, I mean, para lang tuldukan, para lang magkaroon ng ending yung topic na yun. It's not all memes. May ounce of truth dun sa mga nangyayari na yun. Ano yung pinag-usapan natin before this one? Before you communist? Paano ka naging ganyan ka, let's say, quote-unquote, neurotic sa yung, like, philosophical perspective? Parang ganun. Very, sentence to say, but yeah. Actually, ewan ko eh. I mean, actually, nung sinabi mo sa akin na hindi ako pinanganak ng ganito, napatanong ako doon. Hindi ba talaga ako pinanganak ng ganito? Kasi, yung isa sa mga pinakauna kong memories ng muwang sa mundo, nag-overthink ako, which is weird. Na parang, ayun nga, doon ang galing yung parang iyakin ako nung school days ko, iyakin ako nung grade 1, ganito, ganyan. Tapos, laging kailangan, nung preschool ako, kailangan lagi nakadungaw sa gate yung sundo ko sa buong klase. Kasi I always find myself, for as long as I can remember, sobrang hindi siya haywire eh. Overdrive, pero borderline haywire. Na nung utak ko palagi, kahit pa nung bata ako, walang nagturo sa akin nun, pero ganun ako mag-isip. Tapos, alam mo yung parang common trope sa mga bata or sa mga lalaki mo, more so sa mga lalaki. Yung kapag nakatingin ka sa bintana, may naglalakad, may tumatakbo sa roof or sa mga ng mga bahay. Hindi lang ganun yung ginawa ko. Nung bata ako, oh my God, i-expose ko yung sarili ko dito. Nung bata ako, akala ko, chosen one ako, pre. Oh my gosh. Kasi alam mo kung bakit. Get a load of this guy. Alam mo kung bakit? Kasi iniisip ko, bakit kaya ako sinusundan nung araw? What the heck? Like, original thought mo yan? Original thought mo yun. Tapos, like, hindi mo nakuha from a movie or a show or of... Ang weird. Like yun yung thought mo, like, nung bata ako. Sinusundan ako ng araw, ergo, I'm the chosen one. Ergo, I'm the chosen one. Yeah. Tapos, meron pang isang bagay doon. Akala ko, mamamatay na ako nung first time na nahawakan ko yung shoulder blades ko. Shoulder blades. Mamamatay, why ka, di ko gets in correlation, ba't ka mamamatay? Ewan ko rin. Meron ako nahawakan na What the? Bata ako noon eh. Bata ako nun. Parang anong nangyari kasi noon? It doesn't excuse yung thought. lahat nung thought na, hindi, bata pa ako noon eh. Hindi, pero like, anong connection noon? Bakit
Kasi, Ka ang mamamatay, weird, what? hawakan ng shoulder blades. Hindi ko siya hinawakan ng overhand. Hinawakan ko siya patalikod. Yung hindi ko ikaw na bahala mag-explain sa sa ating audio listeners. Yung hindi ko ilalagay yung hand above my head and behind my back through that method. Ilalagay ko siya, i-crawl up ko siya mula sa tailbone ko, sa something sa backbone. Tapos iakyat ko siya from there. Tapos super madedefine ng shoulder blade mo kapag hinawakan mo siya in that way. Abot ko kasi, lalo na nung bata ako. Tapos hinahawakan ko siya, tapos feeling ko, wala pa akong concept ng doon, ng taong may pakpak. Kaya akala ko, bukol siya. May pakpak. Okay. Kaya akala ko mamatay na. Wait, may taong may pakpak? Hindi. I mean, yung concept na parang tinutubuan ng pakpak. Kasi, okay. the way I imagine it, simula nung na-expose ako doon is, lalabas siya sa shoulder blades. Oo. Okay, you're a weird kid. But yun na nakuha ko sa kwento mo. Judgmental ang weird mong kid. Well, I mean, hindi naman siya judgmental. Kasi kahit ako, medyo ma-admit ko rin na ma-admit mo, may pagkaano nga ako eh. Pero yun, hindi ko siya natutunan anywhere. Like dati pa lang, meron na akong tendency na mag-overthink and think profoundly on things. And it's not as good as people would think na parang, uy, ibang bata si Aldous, ibang ganito siya, Hindi siya ganon. It's more of a nuisance, lalo na kapag bata. Kasi ang hirap magets ng mga tao and at the same time, nahihirapan silang magets ka. So if anything, kahit iba ka mag-isip, it's more of hindrance, it's more of a detriment than a benefit. Which is ayun. Such is my life. So yun. I guess I guess I made or I am making peace with that fact as well. Pero yun. Such is life. Ayun. Yun lang. Such is life, yeah. Yun lang. Para, you can cry over reaching your shoulder blade. Yeah, you're reaching your shoulder blade, yeah. Okay. Very ko talaga. Like, parang okay, I can kind of see why yun yung answer mo sa 5 years from now. Diba? Like, the seeds were there pala. Like, it led me, para binatak natin yung yung journey mo. Bakit, so, now, bakit ganun yung sagot ni Aldous sa 5 years? Oh, yeah. Kasi, akala niya chosen one siya. Akala niya chosen one siya. Ito, dito itong origin. Ito ang patient zero ng thoughts ng lahat na ito. Interesting. Bakit kaya ganun yung ganun yung naging takbo ng utak ko nung bata ako? I mean, bakit din ganito yung takbo ng utak ko ngayon? Ang weird lang isipin na parang yung takbo ng kasi merong patterns or merong trends ng paraan ng pag-iisip na yung usual, ayoko sabing normal kasi ang weird kapag sinabi kong abnormal mag-isip. Pero yung usual thought process. Tas feeling ko hindi ganun yung sa akin. Tas meron pang parts na hindi ako nakakakuha talaga ng social cues, lalo na dati. Ngayon lang ako natututo mag-pick up ng social cues. I mean, ayaw kong i-tread tong na to kasi feeling ko papunta na tayo sa somewhere medical tapos parang ina-expose ko na yung sarili ko na parang pero yun yung nagiging vibe ko before na meron pa ring traces ngayon. Interesting. Thumbs up. Yeah, like thumbs up na lang ako Tapos ka mo tulo. Thumbs up, tapos ka mo tulo. Parang anime character, parang gomen na. Gaganon ako dati nung bata ako. Like, parang parang anime character. Ano ba? Chunbinyo ba yung tawag? Parang gano'n? Chunimbyo. Parang, basta may tawag doon parang nag-roleplay as an anime character or edgy anime character.
Weeb. Basically, weeb. Yeah, weeb. Ang weird nga kasi yung weeb, na siya, hindi na siya derogatory, right? Compared before. I remember nung high school. Si early Phil on. Sobrang derogatory ng weeb. Ngayon kasi may weeb culture na, right? Na sineselebrate ng anime and all that shit. Pero dati like, siya ew, anime. Hindi na mga naliligo yung mga nanonood ng anime. Hindi na naliligo. Hanggang ngayon naman. Pero at least, mas marami nang naliligo, right? But may subset pa rin na hindi naliligo. Pero okay. Punta tayo dyan. Interesting. Hygiene. Ano ba? Like, to segue lang back sa topic. I guess kasi yung sagot mo, napaisip lang ako sa sagot ko kung ano nakikita ko 5 years from now. I guess yung concern ko sa sarili ko, I guess na, I don't know. I'm just trying to like live one day at a time, I guess. Parang gano'n. Of course, I fake it kapag, may job interview or something, right? Like, parang, I feel like I'm still here in sa company providing the necessary, like, yung parang being an asset to the overall company, company culture and structure. Parang gano'n. Yung like, parang, suck-up answer. Oh, yung suck-up lang na parang, I feel like dito I could grow, here. Okay. Pero like, parang, like, IRL, 5 years from now, 2030, yun yung... Damn. It's parang malaki siyang... Di ba? Di ba, it's a number na it's so big para sa utak ko, I guess na parang, it led to decisions like recently this past few months. 5 years from now, 10 years ago na yung pandemic. Yeah, right. It's kind of insane, right? It's kind of insane to think about. Pero like, I guess yung question na yun is something like parang, ewan ko, yung something na again, parang katulad kay Aldo's shotgun blast, okay, para safe tayo sa shrapnel lang. Pero basically, yung ganyang question kasi is something na, I guess yung 2030 sa akin nag-stick kasi simula nung nag-birthday ako nung March, I guess may nag-shift sa perspective ko about something about yung trajectory ng future ko sa mga coming years. And parang syempre, nice number in 2030, right? Oh shit, wait lang. Yung aking laptop ay nagsasabing, charge me. Okay, so wait lang. So, parang, for better or for worse, may mga decision na nangyari this past few months paano ba? Basically, nag-lead sa like, medyo mga hard decisions siya to make. Pero I feel like, para maging mas klaro yung 2030 goal or yung mindset. Nilitan ko, paano ba? Ang daming sagot ang daming sabog yung sagot ko. Pero it's just something na like, shotgun din yung sagot ko. Ano ba? Kasi tinatry kong i-shrapnelize yung sagot. Shrapnelize, new word. It's difficult. It's difficult to answer kasi, paano ba siya answer? It's just something na like, mas gusto ko lang maging klaro. I guess, yung trajectory ko, yun yung point. Kasi parang 4 years since dati pa lang, medyo yumayakap ako sa vague answer of a future, na parang yung high school tayo, like, yeah, I remember this, like, sobrang vivid na to. Jabez can attest to this. Merong moment na nag-ano lang kami, nag-uusap about the future, ng grade 6 kami. Nagkaping 5 pesos sa vending machine. Yung moy palaboy. Ewan ko kumalat yan sa buong Pilipinas, right? Yeah. Yung vanilla or may flavor mocha or vanilla or something. Basta yun, tas may piso na pandesal or something. So, I remember like distinctly, like naisip ko na by 18, college, meron akong sariling bahay or at least apartment, mga ganun. Pero like, nandun tayo sa college, hindi naman nangyari. Nandun pa rin ako sa mother ko. Like, ang impression ko is para sa pelikula dati na may, pag ganong ages, parang western idea ng, kasi yun napapalig ko ng bata ako. Yun yung point ko, like parang yung imagery ko, like parang ano yung magiging future ko is so different nung nandun na ako. And parang ngayon, syempre bata pa ako nun, so wala pa akong like means to like hold that, like gawin yung perspective na yun talaga pang hawakan, right? Pero ngayon dahil, I guess yung nag-birthday ako nung March, I guess yung 25 really like fucked me up in a good/bad way. I admit may mga bad like siya. It set a bad precedent sa like parang mindset ko, but good din in the sense na like parang officially mid-20s na ako. Right? Like yun, ganun ako simple. So like parang it shook. Wow, hindi ko na, first time nagamit yung word in a while. Shook. Yung shook na yun, diba? Yung SHOOKT.
Yeah. Lalo yung dati, wala lang. Yung spelling. Pero na-shock ako kasi like parang ganito pa rin ba ako in 5 years, right? Itong routine na to, itong ganitong klaseng thing na nangyayari sa life ko. Is this gonna be like ganito lang for the rest of the hanggang mag-30? Am I gonna be comfortable sa ganong idea, right? Am I growing kapag ganun? Right? Like parang may complacency na bad complacency na naging stagnant ka. Stagnation, right? To keep it vague. Stagnation of something, right? So it led to decisions na I hope early on or maaga pala, but I hope na like it's a decision na magiging best for the people involved. Sobrang vague, para akong politician. Basically ganun. So yeah, yun yung answer ba or something. It's something that I see myself 5 years from now na I guess mas making the decisions na would make yung version ko right now, hopefully, please God, please, proud. Kasi like, nalagpasan niya tong hardships and drama na nangyayari right now 5 years ago. Hopefully. Kasi may mga decisions siyang ginawa ngayon na would help yung version niya a year from now, 2 years from now, 3, 4, 5 years from now. Parang ganun. Very vague, very like shrapnel shotgun, pero hopefully like pero yun lang yun, like, of course, may kasamang pain and hurt and shit yung mga decisions na yun para maging ganun. But I think, and I hope, and I believe na like, yun yung parang like, overall, yun yung parang right decision to do. Basically. To be vague. All to it in vague. Pero basically lang, may decisions lang na nangyayari ngayon na like, hard decisions to do, to make. Pero kailangan siya, feeling ko. Para yung 5 years version ko is like, parang mas yung idealized version or as close to it as possible, right? Yung mas financially secure, mas stable relationship-wise, and sa friends din, you know, yung all that kind of stuff. And mentally din. Parang ganun. That's it. I guess yun yung answer ko. Very expedited version ng answer, but yeah, compared sa'yo kasi sa'yo talaga very thorough, right? I guess sa akin like, ang dami lang like parang nerve endings na like, okay, wag kong hawakan yan. Ito na lang vague answer lang. Dito lang tayo sa stem na to. Ganun. Pero ayun. Meron ako naisip na tanong. I mean, okay, connected siya pero feeling ko ando na naman yung very Aldous approach na dun sa tanong na yun. Kasi sinabi mo na parang, I mean, lahat kasi tayo may sense na ganun eh. Na gustong gawin or gustong maging uri ng tao na magiging proud. Sino yung magiging proud? Yung past selves? Past selves natin? Past self ko. Yeah, basically. Or let's say the people involved dun sa nangyayari. Pero yeah, basically ganyan yung point ko, right? Sa tingin mo, sign proud yung past selves natin sa kung paano na tayo ngayon? Now. Oh, interesting. Okay, so, hindi na siya hypothetical, right? Kasi nandito na tayo right now. I mean, so, kasi yung tayo, tinutukoy mo in 5 years is kung sino ka ngayon, na maging proud ka. Yeah, and hindi ko pa kilala yun kasi wala pa ako doon. Tama. Pero ngayon, nandito na tayo, tatanungin natin yung 20-year-old selves natin. Proud ka 20-year-old selves natin. Here's the thing. Here's the thing, okay? Here's the thing actually. Ito yung medyo nakakatakot, right? And I feel like, in a weird way, kasama to sa answer ko. I feel like, since nung pandemic talaga, hindi ko feel yung age ko. Na 25. Yun yung pinaka-scariest thing na I'm feeling right now. I feel like may nag-froze talaga tayo sa 3 years na yun. So I feel like mas na-endgame tayo na 5 years later tayo sa na-snap right? tayo. Parang nag-pause. Oo. Yeah, it's a weird thing. So maybe like, hindi ko masisisi ko yung pandemic, pero like I feel like meron ako nabasa ng Twitter post. Okay, Twitter, yeah. Pero like parang, it made sense. Sa una, nabasa ko like, gumanon ako kasi like parang medyo baduy. Pero like ngayon, hanggang ngayon, nag-stick pa rin yung tweet na yun na hindi natin ina-acknowledge yung collective trauma, okay, kasi yung word ng trauma na nangyari sa society nung nagka-pandemic. Parang ganun. Ganun lang kasimple yung parang post. Like parang ako, syempre medyo na, okay, trauma. Pero like parang hanggang ngayon, nag-stick sa akin yung word, yung post na yun kasi like,
It resonates with you but not necessarily through those something words. Yeah, not through those words. Like, it took me a while, but ano, kasi trauma gasgas na, like, may ibang thought na, I feel like you agree, right? Yung psychology terms na ginagamit na to the point na hindi na siya tama sa context, pero like, nagiging ano na siya. No, wala na ng weight. Okay. Yan ng weight, yeah. Pero like, tama siya in a way, kasi like, sa modern society, ngayon lang nangyari na like, yung ganong klaseng worldwide na nag-stop talaga in a sense na lahat tayo nasa bahay, ganun. And yung socialization, like, again, may mga research nga na like, yung impact nung pandemic sa mga children, hindi pa makikita ngayon. Which is kind of like, what the fuck? Medyo fucked up, right? Medyo scary. Pero like, parang the same for adults, then same sa mga, sa atin, depende right? sa iba't ibang stages ng buhay kung kailan nila naranasan. Merong buong batch ng college na hindi na-experience yung campus life ng college. Ganun kasimple lang. Nag-graduate sila na hindi nila experience yung campus life. Or nalagpasan nila yung high school. Yung senior high, hindi nakapag-senior high sa yung senior high, hindi nakapag-senior high. Pero mas better yung college exam, right? Kasi 4 years, right? Or at least 3.5 ganun. Pero ang point ko is, may mga nawalang oras, nawalang experiences, right? And I feel like it's taking a while before ma-process siya ng tao, I guess. Yun yung point ko, I guess, sa akin na, So, to answer your question, 20 years from now, yung version ko, yung 20 years old version ko, kung proud siya sa 25 version ko, maybe nagagalit siya ngayon ng onte. Pero, kasi may mga choices akong ginagawa right na parang, why mo siyang ginawa? Pero I feel like, in some way, actually hindi. Medyo hindi. Feeling ko hindi. Feeling ko ba na ano siya na you're a fool. Really? Parang ganun. Yeah, interesting kasi like, I feel like, so maintindihan mo to, okay? Parang gano'n. Pero maybe mali nga ako. Pero we'll see, 20-year-old me. Pero yun yung akin, projection ko to. But I feel like, I admit na, I feel like hindi siya proud of me. Which is interesting, right? Kasi mataas ang tingin niya sa sarili niya. Ang weird yung 20-year version. Magiging, So? Magiging, hindi na siya segue at this point. Parang, okay. na siya for 4D chess na yung utak ko at this point eh. So iba, wait, yung may question? Or iba yan? Okay. Kasi na-curious ako kung anong tingin mo sa 20-year version mo eh. May follow-up question lang din ako dun, pero okay. Actually, hindi ko alam yung sagot ko dun, pero meron akong additional question from it. Okay. Batay dun sa sagot mo. Kasi, tama yung sinabi mo kanina. It's no longer hypothetical. Dun sa 20-year-old, pati sa 25-year-old. Dun sa hati na yon. Hindi na hypothetical. Yung tanungin mo yung sarili mo. Tanungin mo yung 20-year-old mo kung magiging proud ba siya sa'yo ngayon. Kasi the way that I'm seeing it, it doesn't change the fact na hindi kilala ng 20-year-old self mo yung 25-year-old self mo. Pero kilala ng 25-year-old self mo yung 20-year-old self mo. Yun. The exact same thing will happen when you're 30. When you're 30, you will know your 25-year-old self. But your 25-year-old self will not know your 30-year-old self. Yeah, which is, yeah. Ang gustong sabihin dun is, you, as a 25-year-old who knows your 20-year-old self but does not know your 30-year-old self, how different would it be na iniisip mo sa 20-year-old self mo na hindi siya proud sa'yo? How different would it be na kapag naging 30 ka na, hindi mo uulitin yung sinagot mo sa akin just now? How can you be so sure? Like, okay. I mean, how... Kasi... ulitin in a sense sa what? Like, hindi proud si 25-year-old sa 30-year-old? Yeah. Interesting. Bakit feel ko good thing siya, weirdly? Why? Kasi ibig sabihin, noon hindi mo na-reach yung idealized version mo nung iniisip mo. So like, basically, you're still pursuing yung thing na kung ano man yun. Kumbaga may fire pa rin. Weird, weird sabihin. Pero like parang, you're still going kasi, I feel like if nasabi ko sa sarili ko na, yeah, satisfied na ako sa sarili ko, I feel like nakakatakot yung kasi like, ibig sabihin, stagnant na ako. I mean, yun nakuha ko agad, initial like, yung initial na sagot, maybe magbabago of course. But yun yung akin na, maybe it's better na hindi ako satisfied kasi may challenge sa sarili na, o nga na, hindi pa ako satisfied kasi
hindi mo to nagawa, hindi ko pa to nagagawa. Keme-keme, or hindi ko to na-reach, or hindi ko to inaano. So parang keep going. Kasi, ewan ko, yun lang yung initial thoughts ko initial answer ko. Actually, or rebut sa sinabi ito na yung, ito na yung parang yung divorce. Nung natin, nung okay, interesting. Mga naiisip natin. Kasi ako naman kasi, ikaw, naisip ko, wala akong sagot doon. Pero if ever na mag-think up ako ng sagot, I like to think na my 20-year-old self is proud of my 25-year-old self. Okay. Pero nagigets ko yung sinasabi mo na parang kapag hindi mo na-achieve, ibig sabihin lang nun, kapag hindi ka kapag di naging proud yung 30-year-old self mo sa 25-year-old, ibig sabihin, there's still much to do. Pero ang angle ko kasi dun is, I don't know if it's because I'm a guy, na normal to sa guys, pero sobrang konting tao yung nagpapat sa box natin. Or, ayoko na siyang gawing guy thing. Sa akin na lang personally. I don't think I'm congratulated enough, or I don't congratulate myself enough. And same goes sa ibang tao na I don't get congratulated a lot. Oh. Kaya, yung naging thought process ko ngayon dito sa tanong na to is, it's not necessarily kung meron pang gagawin or wala na. It's just that walang nag-congratulate or walang nag-acknowledge sa kung ano na yung mga nagawa ko. At kung hindi ko pa yun gagawin sa sarili ko, paano yung 30-year-old self ko kung hindi ko yun gagawin sa 25-year-old self ko? Ay, sa 20-year-old self ko. Paano yung 25-year-old self ko kung hindi yun gagawin ng 30-year-old self ko? So on, so forth. Parang it's the same thing sa sinabi mo, pero yung ikaw, yung pagpupush forward na meron pang kailangan gawin, I still have a lot of things to do. Okay lang na hindi ko natapos, ibig sabihin lang nun, meron pa akong improvements, ganito, ganyan. Yung sa akin naman parang paying it forward in a sense by paying it backward. I-appreciate mo, iisipin mo na na-appreciate ng 20-year-old self mo yung 25-year-old self mo. Para yung 30-year-old self mo, i-appreciate, sabihin niya na na-appreciate ng 25-year-old self mo yung 30-year-old self mo. Parang siya, babalik ka sa nakaraan, iisipin mo na proud siya sa kung sino ka na ngayon. Tapos, with the hopes na kapag naging 30 ka na, magiging proud din yung 30-year-old, yung 25-year-old self 25. Mo in retrospect dun sa kung sino ka na as a 30-year-old. Parang ganun. Parang ganun lang yung yung naging thought process ko. Pero ayun, sobrang solid nung parehong na yun kasi it's two different worlds using this one same question, which is a stick. Kasi ako din kumbaga in a way nakaka-relate din ako dun sa parang okay na hindi ayokong din gamitin yung term na to, pero sometimes kapag binubuli natin yung sarili natin, shit gets done. Merong mga nangyayari, mga bagay. I agree, yeah. Kumbaga, bully responsibly. Kumbaga, it's one of the most primal exhibitions of tough love, yung ginagawa natin yun sa sarili natin. Kapag ginagawa natin yung sarili natin, kapag ginagaslight natin yung sarili, ayokong gumamit ng mga words na yun, pero yun, kapag yun na yun, sometimes yun yung mga effective na methods sa sarili natin. Tapos ayun, kumbaga, it's effective. Kaya, sobrang nagre-resonate din sa akin yung sagot mo. It's just that, ang focus ko dun sa naging sagot ko is a different world, a different thing from it. Pero, okay pareho Like, it's best, kumbaga, parehong
hindi ko ma-explain kaya may make sounds na lang ako. Pero sobrang solid nung pareho na yon. Kasi, ayun, nakadepende sa tao yun. So, ayun, walang tama at maling sagot. Yan. Walang tanong sa sagot. Kanta, wait. Yeah, why did you go there? Ayun, gumaga. Wala lang, sobrang bro. Yeah. Sobrang sa philosophizing ang aking utak tonight. Holy. Yeah, pero that was a good parang mindset. No. Good discussion. Thought experiment. Thought experiments. Yeah, maganda. Genuinely, maganda yung question kasi parang hindi ko na-consider. Weirdly, madali siyang i-consider but hindi ko na-consider what if yung versions natin in the past, if bumalik tayo mentally, proud ba sila that 5 years later na ito yung 25-year-old version nila? Well, that's a good question actually. That's a very nice question. Na pwedeng sagutin sa comment section. Oh, shit. Boom. Kung nasa Spotify kami comment section and YouTube may comment section. May comment section sa Spotify? Wait. Yeah, meron. Meron? Yeah. No way! Meron! No way! Meron! Yeah, meron! Oh, shit! I don't know if sa song, I think wala, pero pag podcast, meron. I feel like yun. Man. I guess kasi pag sa song, imagine mo pero hindi ako gumamit ng Spotify, okay? YouTube kasi ako. YouTube Music forever, baby. Pero, YouTube ba na? Yeah, mas ako sa YouTube Music. Pero, sa podcast yun, may comments sa Spotify. So, wait, sorry. Ang ganda ng segue ko kasi, I can't help it. Parang nakita ko yung opportunity sa segue. Pero, tanongin kita, meron ka bang final thoughts or something? Kasi ganda ng segue, naisip ko, kukunin ko siya, whatever it takes. Any final thoughts and shit? Kasi very, okay, cute yung topic, right? Very simple question, pero nag-branch out na naman tayo. Nakakatawa rin na yung sinasabi mo kanina na parang cringe. Tapos, cringe, then discussion, then sasabihin na yung cringe thing unironically. Parang ganun din yung nangyari this episode. Na parang, nag-start siya sa, where do you see yourself 5 years from now? Tapos nag-shift lang siya ng konti. Tapos napunta tayo dun sa point na, sa tingin mo magiging proud yung 20-year-old self mo sa kung sino ka ngayon. Pati magiging proud yung 30-year-old self mo sa kung sino ka ngayon. Huh? Basta, nagigets niyo Yeah. Pero yun, ang poetic lang na yun nangyari. Tapos ayun, ang final words ko lang ay hypothetical po lahat ng sinabi ko. Lahat ng sinabi ko. Parang for legal reasons, lahat yung hypothetical, walang anything doon. No people, events, the events, the names, or purely fictional. Oh my God. Incidental lang lahat and purely fictional. Pati yung band na nagtakausap ko sa St. Joe na may real life name and real life affiliation sa real life band. Fake band sila, okay? Mass delusion yung ginawa mo na. Pero yeah. Wala naman ako may pansasabihin. Ayun lang, kumbaga, kayo din bahala. Hindi ako naniniwala ka pang sasabihin. Kayo bahala pa sa chamber. Kung proud kayo, or kung isipin nyo na proud yung 20-year-old selves nyo. Pati sa kung how do you see yourself? Or kahit any age, right? Kung ka na, kung 18 ka right now, proud ba yung 15-year-old version mo right now? Or 15 minus 13. Kung Pero maganda kasi 15, 20, 25. Yung mga multiples of 5. Yeah, multiples of 5. Pero yun yung point. Maganda siyang question to have. And to answer, pero yeah, audio version, Spotify, if ever nanood ka ng YouTube, you don't like seeing our faces. Ano ba? Facebook, Instagram, TikTok, content. Yeah. Wala nang iba nga, kundi very good episode to explore lang yung ating makatulong sa mga job interviews nyo. Ito yung sagot dapat nasasabihin nyo sa job interview. Huwag nyo sagutin yung sinabi ko na word for word. Hindi, actually, yeah. Script, i-print nyo yung script, i-transcribe nyo. May kilala akong magaling na mag-transcribe. Alright? Just bibigay ko yung audio file, tas, sundan nyo yung sinabi ni Aldous word for word. And emotion for emotion, right? I-mirror nyo emotion. Ma-hire kayo. Magkukwit yung HR and kayo yung papalit. So, that's the
Mapapaisip nyo sila eh. Yeah. Pero yeah, other than that, thank you for listening and or watching. Yeah. And another week go by. Another week go by. Minsan sabi ko sana yung pero naisip ko, no, ang pangit. Pero, you know, I don't know what's happening this episode, pero enjoyable episode. Yeah. And sana na-enjoy nyo rin. Yes. Sana napaisip din kayo. Napaisip. A bit lang. Konti lang. Keep philosophizing, yeah. kids. Yeah. Don't do drugs. Actually, minsan. Minsan sabi, okay, you know what? Let's cut this, okay? Just join the Communist Party and enjoy yung... lahat na naman. Anyway, okay. That's it. Cut na natin. Kailangan natin mag-ending. Okay. That's it. Bye. Tandaan nyo. Thank you for watching and or listening to this episode of the Midnight Crisis Podcast. Maraming salamat sa mga taong to for making this possible. Aldos de la Peña, creator of the main theme, audio editor, and content producer. As Gardose for the concept art, and Joey Paculan for being our graphic designer and creator of the visual identity of Midnight Crisis.